Good morning, everyone. Welcome to our live streaming this morning. Tayo po ay nagkaisang muli upang tayo ay mag-aral sa salita ng Diyos. Sa umaga po ito, ang ating pag-aaralan is about 3S prioritize in order to have a great life. So mababasa po natin ito mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ano po nandoon? Ang sabi dito, the duty of duty ng tao ay may banal na takot sa Panginoon at maglingkod. Ito po ang duty ng tao. So, ang ating po ngayon mga kapatid ay tayo ay ano nga ba dapat natin gawin sa duty natin bilang mga anak ng Diyos. No? Para ma-achieve natin ang tinatawag natin na great life. No? Meron tayong tatlong mga bagay na nakikita natin dito. Nandyan sa screen, mababasa po natin the 3S priorities in order to have a great life. Number 1, serve to our God. Number 2, surrender our lives to God. And number 3, share the word of God. No, i-apply po natin ito mga kapatid. No, paano natin ito ma-apply itong 3S na ito? So, dapat tanggalin natin ang takot upang maging epektibo sa paglilingkod. No, paano natin tanggalin ang takot? I-omit natin ang fear. And palitan natin ng F, family. E, eager to read the Bible. A, and abound in love. 2, R, realign to God's purpose. No? So, mga kapatid, itong tatlo na ito, dapat natin ito ma-apply upang enjoy natin ang great life, yung mga promises ng Panginoon sa buhay natin. Once we prioritize, no, ang pagsaserve sa ating Panginoon, mabasa natin yan sa Psalms 100 verse 2, no? Paano ka nga ba mag-serve sa Panginoon? Sabi sa Psalms 100 verse 2. Okay? Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So, paano daw tayo mag-serve? Serve the Lord with gladness. No? Come before His presence with singing. So, dapat tayo ay magsaya. Tayo, no, ay mag-worship sa Panginoon. No? Ang sabi naman sa Deuteronomy chapter 10. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God require you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, nandito yung number 1 is serve the Lord. Serve to our God. Serve your God. So, paano nga ba tayo maglingkod sa Panginoon? No? So, ano naman sabi sa Joshua 24:15? No? So, serve your God. Paglingkuran natin ang ating Diyos. Proverbs Joshua 24:15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves in this day whom you will serve, whether the gods which are your father served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you will dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, we will serve our God. And number 2, surrender our lives to the Lord. So, mabasa po natin yun sa James chapter 4, verse 7. So, kung meron po kayong mga Bible dyan, open niyo po mga kapatid sa James chapter 4 verse 7. Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Therefore submit or surrender your life to God. 7. Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you.
So, isabihin ng kapatid, isurrender natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. No, marami ka pa rin mababasa din sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. I-seek muna natin. Paano tayo mag-surrender? Seek God first. So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Saan ba ang kingdom? Ang kingdom ng Lord andito sa loob natin. Kung heart natin, nandyan si Lord. Yan ang kingdom ng Panginoon. So Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang righteousness, no? And all these things shall be added. All these things, no? Lahat ay ipagkakaloob niya, no? To have a great life. Pagkaloob ng Diyos, unahin natin ang ma-source ang kanyang kingdom, no? So, number 3, mababasa rin natin yan sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Yung sa Lord, may plano sa buhay natin, no? So, kailangan na natin i-submit ang ating buhay sa Panginoon. Kailangan na natin isurrender ang buhay natin sa Panginoon dahil ang kanyang promise ay magkaroon tayo ng great life. And number 2, share the word of God. Share the word of the Lord. No? How to share the word of God? Nandun sa Matthew 28. No? Yung pag-share ng word of God, hindi lamang pang barangay dahil tayo ay mag-share ng word of God. Sabi sa 28:19. Sabi dito, go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, ito po, ang share the word of the Lord, or share the word of God, no? Sa Matthew 28:19-20. So, ito na po ang end time. So, bago dumating end times, dapat ma-share na natin ang salita ng Diyos sa ibang mga tao, no? Kasi sila magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi po natin ito sinishare ang salita ng Diyos. Wala tayong tinataas dito na denomination or religion, no? Ang ating pong sinishare dito ay salita ng Diyos, no? Paano makikipagrelasyon sa Panginoon? It's about relationship to God, no? So, tatlo ang dapat natin i-apply sa ating pang-araw-araw buhay. Serve to our God, surrender our lives to God, and share the word of God, mga kapatid. So, dahil kapag nagawa natin yon, the great life, the promises of God, na magkaroon tayo ng great life, ay kanyang tutuparin. Sabi sa Psalms 115 verse 13, He will bless them that fear the Lord, both small and great. So, ibibless ng Panginoon kung sino yung may banal na pagkatakot sa Kanya. No? Sa Psalms 128 verse 1 hanggang 6, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His way. Mapalad tayong mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, no? Ano, malakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil tayo ay mag-enjoy natin ang mga promises ng Panginoon, magkaroon ng great life. Sa Psalms 147 verse 11, the Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. And Psalms 145:19, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. So kung tayo ay sumusunod at tayo ay nagsasubmit, nasunod ng buhay sa Panginoon at ginagawa natin na i-share ang kanyang mga salita, hindi lamang magkaroon tayo ng banang katakot, tayo ay diringgin ng Panginoon kung tayo iiyak sa Kanya nang hindi tayo ng tulong at gabay, naririnig tayo ng Panginoon, diringgin niya tayo. No? Psalm 25 verse 12, no, hanggang 14, mababasa po natin yan. The secret of the Lord is with them that fear Him. No? And He will show them His covenant. So, andun ang sikreto ng Panginoon ay sa mga may banal na pagkatakot sa Kanya. There shall no evil happen. Ito yung promise ng Lord. Proverbs 12:21. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall feel the mischief. So, yung mga mabubuting mga anak ng Diyos na pina-priority siya, no? Na-apply yung tatlong S, pina-priority ang ating mahal na Panginoon to serve to our God, surrender our lives to God, and share the word of God. So, ang promise ng Lord ay walang masamang nangyari sa mga anak niya na lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Pero yung mga
anak niya, yung mga naniniwala sa kanya, na hindi sumunod sa kanya ay mapapahamak. So, yun naman po mga kapatid. In order to have a great life, apply the 3S priorities in order to have a great life. Serve to our God, surrender our life to God, and share the word of God. Hallelujah. Glory to God. Ang Panginoon ang mag-bless sa kanyang mga salita na ito po ay ating marinig at narinig, ma-apply at maibahagi natin sa mga taong nangailangan ng salita ng Diyos. So gawin po natin ito hindi para sa mga tao, kundi gagawin po natin ito para sa ating mahal na Panginoon because the end times is coming soon. Kaya prepare our lives and serve to our Abba Father. Glory to God. Shalom, shalom everyone.